Samantala, patakaran at batas laban sa korupsyon dapat maging malinaw. Ayon yan sa isang kay ex-Defense Secretary. Alamin natin ang detalye mula kay kapartner Carlo de la Peña. Sunod-sunod ang malalaking kaganapan sa bansa sa mga susunod na araw at buwan na tiyak na aabangan ng milyon-milyong Pilipino. Una, ang magiging resulta ng 2025 midterm elections na kapanapanabik dahil maraming Pilipino ang nagnanais na magkaroon ng pagbabago sa kasalukuyang namamahala sa bansa. Pangalawa, ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mag-4 na taon na kasi ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pa itong konkretong programa o nagawang makabuluhang solusyon upang maibsan ang paghihirap ng maraming Pilipino. Para kay Norberto Gonzales, tila unti-unting nawawala ang mga resulta ng kanilang tinrabaho noong mga nagdaang administrasyon. Kung matatandaan, kabilang si Gonzales sa mga grupong nagpatalsik sa rehimeng Marcos dahil hindi nila natiis ang matinding korupsyon at pagyurak sa karapatang pantao. Ito ang mga isyong para sa kanya ay tila muling bumabalik sa panahon ngayon ni Marcos Jr. Ngayon, sa panahon na to, medyo yung pinagpaguran yata namin noon medyo nawawala yung mga gains at saka parang lumulubha pa sa halip na gumanda ang buhay sa bayan natin, medyo lumulubha pa. Binigyang diin pa ni Gonzales na sa panahon ngayon, dumating na sa puntong hindi na nahihiya ang mga politiko sa lantarang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Siyempre, kauna-unahan yung halos lahat ng mga kababayan natin nararamdaman yung corruption. Sobra na yata ang pagnanakaw na nangyayari sa gobyerno natin. Dumadating na tayo sa ganong level na para bang wala nang kinakatakutan yung mga nagkukorap at nagdadakaw sa gobyerno. Parang malayang-malaya na. Parang baliwala na lang. Baliwala na eh. Wala nang kahihiyan in a way. Matatandaan na 3 sona na ang lumipas pero kahit isang beses hindi binanggit ng Pangulo na may gagawing hakbang upang mapanagot ang mga kawatan sa kaban ng bayan. Paliwanag pa ni Gonzales dahil sa kapabayaan ng pamahalaan, mas lumalala pa ang korupsyon sa Pilipinas. Kasi napakalaki ng epekto ng namumuno sa paggawa ng korupsyon. Kapag nakita mo yung nakakataas sa iyo nakakalusot sa paggawa ng korupsyon, siyempre gagawin mo yan. At total nakakalusot naman di ba? Kaya nagsisimula yan sa pinakamataas. Pag nakita yung nasa pinakamataas pinapayagan o kaya gumagawa din, sunod-sunod na yan hanggang kabababa. Sa kanyang pagtakbo bilang kandidato sa pagkasenador, baon ni Gonzales ang tunay na nararamdaman ng mga Pilipinong nagnanais ng tunay na pagbabago. Galit na ang mga Pilipino sa hayagang pangungurakot ng mga nasa gobyerno na siyang dapat na nagtatanggol at pumuprotekta sa kapakanan ng taong bayan. Kaya kung papalarin itong manalo at mailuklok sa Senado, sisiguruhin umano niyang magiging malinaw ang mga patakaran at batas kontra korupsyon. Behavioral yan So, quality ng mga napipili natin namumuno sa atin, walang batas dyan. Sa corruption, kailangan nilinawin natin ng gusto yung mga patakaran. Kasi pag malinaw sa taong bayan, ang mga batas, ang mga regulasyon, mas mahirap ang korupsyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SM9 News.